Part 23. Sa pag-iisip nito ay biglang nakaramdam ng kirot si Lucas sa kanyang puso. Bigla niya pang naalala ang mga nangyari kagabi kung saan ay hinalikan niya ito ng mapusok at sinubukang makipagnig, ngunit sa una ay tinanggihan siya nito at siguro ng mga oras na iyon ay labag na labag talaga sa kalooban niya ang pagpayag sa gusto niya. At pagkatapos ay naalala niya na noong nagsabi siya rito na maghihiwalay na sila ay hindi man lang ito tumutol at basta na lamang pumayag nang hindi man lang nagdadalawang isip. Sa huli ang dahilan kung bakit hindi sila naghiwalay ay dahil pa rin sa hiling ng kanyang lolo sa kanilang dalawa. Iyon lamang ang dahilan kung bakit nananatili pa rin silang kasal na dalawa. Nang mga oras na iyon ay napatanong sa isip si Lucas kung hanggang sa mga oras na iyon ay yung lalaking iyon pa rin ba ang iniisip nito at isinisigaw nito. Ang lalaking bumihag sa puso nito sa loob ng 10 taon. Nang maisip niya iyon ay para siyang isang baliw na nagselos. Nang hindi mahintay ni Trisha ang sagot ni Lucas ay kaagad siyang napakagatlabi at nagkusang tanggalin ang mga kamay niya na nakayakap sa mga bisig ni Lucas. "I'm sorry Lucas. Mali ang hiling ko. Hindi kita dapat pilitin na manatili rito sa tabi ko at samahan ako. Nakalimutan ko na may asawa ka na nga pala at gusto mo nang umuwi kasama si Annie kaya pasensya na talaga," sabi nito bigla sa kanya at nang pagkatapos nitong sabihin iyon ay nahiga na ito sa kama at pagkatapos ay bigla itong naglabas ng kutsilyo mula sa ilalim ng kama nito at nilaslas ang kamay nito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Lucas nang makita niya ang ginawa nito at dali-dali niyang inagaw rito ang kutsilyo at galit na napatingin siya rito. "Anong ginagawa mo?" Inis na tanong niya. "Wala kang pakialam," malamig na sagot ni Trisha sa kanya. "Dahil may asawa ka na at gusto mo nang umuwi para makasama ang asawa mo ay wala na itong kinalaman pa sa akin. Ngayon, mabuhay man ako o mamatay ay labas ka na doon," sabi nito sa kanya. Pagkatapos na sabihin nito iyon ay muli na naman itong gumalaw upang abutin muli sa kanya ang kutsilyo. Sa mga oras na iyon ay galit na hinawakan ni Lucas ang kamay nito upang pigilan at dali-daling inihagis ang kutsilyo sa basurahan at pagkatapos ay malamig na napatitig siya rito. "Kalokohan ang ginagawa mong ito Trisha." Yumiigting ang panggang sabi ni Lucas kay Trisha. Tumitig naman ito sa mga mata ni Lucas at pagkatapos ay nagsalita. "Lucas, alam mo ba kung gaano ako sobrang natatakot ngayon kaya sobra rin akong desperado. Matanda na ang lalaking iyon at napakataba pa. Nasusuka ako at nanginginig ang katawan ko kapag naiisip ko siya ngayon," sabi nito sa kanya. "Kapag ipinikit ko ang mga mata ko ay siya na lang lagi ang nakikita ko sa isip ko. Ano bang nagawa kong mali para danasin ko ang mga bagay na ito? Hindi na nga ako makalakad pero bakit hinayaan nila na mangyari sa akin ito? Bakit?" Sunod-sunod na sabi nito. "Alam mo ba, parang pakiramdam ko ay napakadumi ko na. Napakadumi na ng katawan ko dahil sa mga hawak niya at dinumihan niya pati ang pagkatao ko. Sabihin mo, ano pang silbi na mabuhay ang isang katulad ko? Wala na diba? Kaya mas mainam na lang na mamatay na ako," sabi nito sa kanya. Ang mga salitang binitawan ni Trisha ay tila ba umukit sa puso ni Lucas. Kahit na nagmamatigas siya kanina at galit siya rito ay bigla na lamang siyang lumambot nang marinig niya ang mga sinab nito. Naglakad siya palapit rito at pagkatapos ay ininunat niya ang kanyang braso at niyakap ito ng mahigpit. "Huwag kang matakot, wala nang taong mananakit pa sayo at ipinapangako ko sayo na hahanapin ko ang gumawa nito sayo at sisiguruhin ko na mabubulok siya sa bilangguan." Pangako niya rito. Ngunit napakadumi na ng pakiramdam ko. "Ang dumi-dumi ko na dahil sa kanya," sabi nito. Nang mga oras naman na iyon ay nakatitig si Annie sa dalawang magkayakap sa harap niya at pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang at pilit na kinontrol ang kanyang emosyon. "Kung ganon ay uuwi na lang akong mag-isa," malamig na sabi niya sa mga ito. Nang marinig naman ni Trisha ang sinabi niya ay kaagad na itinulak nito si Lucas palayo. "Lucas, sige na. Umalis ka na at samahan mo na si Annie na umuwi. Okay lang na maiwan akong mag-isa rito," sabi niya rito ngunit sa totoo lang ay sinadya niyang sabihin iyon. Agad naman na napatitig si Lucas sa mukha ni Trisha. "Sigurado ka bang kaya mong mag-isa rito?" tanong niya rito. Ngunit hindi pinansin ni Trisha ang tanong sa kanya ni Lucas. "O siya, sige na, sanay naman akong mag-isa. Isa pa ay maliit na bagay lang ito sa akin dahil magpapalipas lang naman ako ng gabi eh," sagot niya rito. "Isa pa ay alam ko nang may asawa ka na at may sarili ng pamilya at ako ay isang paylay na walang magawa.
Dagdag pa niyang sabi rito. Pasensya ka na, hindi na kita hahanapin pa at sa pamamagitan nito ay baka. Tumigil ito sa sinasabi mo nito at pagkatapos ay napakagatlabi at nilingan ang direksyon ni Annie. Sa mga susunod na raw ay baka hindi na niya ako hanapin ng mali o puntiryahin pa ako. Sabi niya kay Lucas. Samantala ang mga paghakbang na gagawin sana ni Annie ay natigil nang mainig niya ang sinabi ni Trisha. Sa totoo lang ay nagtataka siya kanina pa kung bakit nananatiling kalmado si Trisha ay halos hindi man lang kinakabahan na iwan siya ni Lucas mag-isa doon ngunit sa sinabi nito ay nasisiguro niya na mayroon pala itong tinatagong plano. Trisha, anong ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman ni Annie sa nangyari sa'yo? Agad na tanong ni Lucas rito na magkasalubong ang mga kilay. Agad naman na napatikip si Trisha sa kanyang mga labi na tila ba may nasabi siya na hindi tama at pagkatapos ay napatitig sa mga mata ni Lucas. Panipik. Pasensya na Lucas, hindi ko sinasadyang masabi sa'yo yun. Isa pa ay ayokong maging dahilan iyon ng hindi niip pagkakaunawang mag-asawa dahil baka mag-away pa kayo ng dahil sa akin. Sabi nito, anong ibig mong sabihin? Muling tanong ni Lucas rito at halos magsalubong ang mga kilay nito at hindi na maipinta ang mukha dahil sa galit na umahan sa kanyang dibdib. Biglang ngumuso si Trisha at mas nagpaawa pa sa harapan nito. Ang dahilan kung bakit pumunta ako sa building na iyon ay dahil para tulungan si April sa pakikipag-blind date niya at ang lalaking iyon ay si April sana ang ka-blind date niya. Sabi nito sa kanya, kung ganon ay ano ang kinilaman ni Annie rito? Naguguluhan pa ring tanong nito sa kanya. Dahil napakagat ito sa kanyang at mukha pang nag-aalinlangan na sabihin rito ang dahilan. Dahil ilang araw na ang nakakaraan ay aksidenteng nakita namin sila ni Kathy sa mall at kasama niya ang kaibigan niya noong namimili yata sila at pagkatapos ay bigla na lamang nila akong pinilit na bumili ng singsing na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Wala akong pera na ganun kalaki kaya napilitan akong humiram kay April ng pera at bilang kapalit ay hiniling niya sa akin na ako ang makipag-blind date. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Kung hindi sana nila ako pinilit na bumili ng singsing ay hindi ko sana kinailangang humiram ng pera kay April at hindi rin sana ako nakipag-blind date, di hindi sana nangyari sa akin ang ganito pero alam kong hindi ko dapat sisihin si Annie, pero, napatigil ito dahil nag-umpisa na naman itong umiyak at magpaawa sa harap ni Lucas. Ngunit hindi lang ako makapag-move on na ginawa ko ang bagay na iyon. Naisip ko tuloy, kung hindi ko sana binili ang singsing na iyon ay di sana ay wala ako ngayon rito sa kama ng ospital. Sabi nito habang mas lalo pang umiyak. Sa huli ay nagmukha itong kaawa-awa sa harapan ni Noah. Nang matapos ang mga salitang sinabi nito ay naisip ni Annie na natapos na ang pag-arte nito at kailangan na niyang umalis, ngunit nang muli niyang inihakbang ang kanyang mga paa ay kaagad niyang narinig ang tinig ni Lucas upang pigilan siya. Sandali hindi huminto si Annie at nagtuloy-tuloy pa rin sa kanyang paglalakad upang tuluyan na nga siyang makalabas. Ngunit agad na humakbang si Lucas hanggang sa maabyutin siya nito sa labas ng silid at dali-dali nitong hinawakan ang kamay niya kaya bigla na lamang siyang napahinto sa kanyang paglalakad nang wala sa oras. Totoo ba? Totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Malamig ang mga matang nakatitig si Lucas sa kanya habang nagtatanong, ano sa tingin mo? Walang ganang balik naman na tanong ni Annie rito, hindi siya nag-iwas ng tingin at nakipagtitigan siya rito ng mga oras na iyon. Napalunok si Lucas ng mga oras na iyon dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya. Gusto niyang marinig sa mga bibig nito na hindi totoo ang mga sinabi ni Trisha dahil alam niya naman na hindi ganun ang ugali ni Annie, alam niyang napakabait nito. Samantala ay agad na hinayla ni Annie ang kamay niya mula sa pagkakawak nito ng mga oras na iyon. Ngumiti siya ng isang malamig na ngiti habang nakatitig sa mga mata nito. Lucas, hindi na mahalaga pa kung totoo ba o hindi ang sinabi niya dahil ang pinakamahalaga ay kung naniniwala ka ba sa sinabi niya. Hindi isang tanong ang sinabi mo sa akin ngayon lang kundi isang akusasyon. Dahil naniniwala ka naman sa sinabi niya ay hindi ko na dapat pang ipagtanggol ang sarili ko o ni magpaliwanag man lang. Malamig na sagot niya rito. Muling inabot ni Lucas ang kamay niya at pagkatapos ay nakatitig sa mga mata niyang nagsalita. Paano kung gusto kong marinig ang paliwanag mo? Napatitig din si Annie sa mga mata nito ng mga oras na iyon na napakakalmado katulad ng boses nito. Umiling siya. Ayokong magpaliwanag sa iyo, sagot niya rito at pagkatapos ay hinayla ang kamay niya ngunit hindi nito binitawan iyon.
Lucas, bitawan mo na ang kamay ko. Pagod ako at gusto ko nang umuwi para makapagpahinga, sabi niya rito. Ilang sandali pa nga ay hindi na ito muling nagsalita pa at binitawan ito ng tuluyan ang kamay niya at dali-dali siyang tumalikod at iniwan ito doon. Habang sakay ng kotse na minamaneho pa rin ni Kian ay tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana si Annie. Hindi siya masaya at hindi rin siya malungkot ngunit parang walang nararamdaman ang puso niya ng mga oras na iyon. Pagka-uwi niya ay nagkulong siya sa kwarto at natulog. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi umuwi si Lucas sa bahay nila ng isang buong linggo at sa loob ng isang linggong iyon ay hindi sila ni minsan man na nag-usap sa telepono. Hindi rin ito nag-text o nag-chat sa kanya o ni nagkita ng personal. Naging mapayapa ang mga araw at sandali na wala si Lucas sa tabi niya at naisip pa nga niya na halos nakalimutan na niya ito dahil sa tagal ng hindi nila pagkikita. Bigla tuloy niyang naisip na pwede naman pala siyang mabuhay na patulog-tulog lang at nakikinig ng musika at pakikipag-usap sa kanyang mga baby sa kanyang tiyan. Ngunit akala lang pala niya. Nang araw na iyon ay nasa opisina niya si Lucas bigla na lamang pumasok sa loob si Kian at may inilapag ito sa aniyang mesa. Sir, ito na po ang program para sa birthday party ni Miss Trisha. Tingnan niyo na lamang po, sabi nito sa kanya. Agad naman na kinuha ito Lucas at tiningnan at pagkatapos niyang pasadahan ito ng kanyang tingin ay napatango siya. Good, sabi niya rito. Tumanggo naman si Kian sa sinabi nito. Lahat ng sinabi nito ay sinunod niya ngunit ng mga oras na iyon ay bigla niyang naisip ang asawa nito na si Miss Annie. Hindi na nga niya napigilan pa ang sariling magtanong rito. Sir, sigurado po ba kayo na gusto niyong ipaghanda si Miss Trisha ng isang napakalaking birthday party? Kapag nalaman ito ni Miss Annie ay tiyak na malulungkot at magtatampo siya sa inyo. Sabi niya rito. Bigla namang nagangat ng ulo si Lucas at tumingin rito. Kailan mo pa naging trabaho na isipin ang nararamdaman niya? Malamig na tanong niya rito. Agad naman itong nag-iwas ng tingin at yumuko. Pasensya na po sir, sabi niyo at pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas na ng kanyang opisina. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at pagkatapos ay naglakad patungo sa sofa at nahiga. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at napahilot sa kanyang mga kilay ngunit bigla niyang naramdaman na tila ba may kirot pa rin sa kanyang dibdib. Malulungkot ba talaga siya? Sa loob ng isang linggo ay hindi man lang siya nito nagawang kinontak at dahil rito ay hindi niya written ito kinontak. Maging ni isang text o tawag man lang ay wala. Muli niyang kinuha sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at chinek kung may mensahe ba ito sa kanyang ngunit nananatiling wala. Sa totoo lang ay 3 araw na nagnakaraan ay lumapit sa kanya si Trisha at sinabi nito na malapit na raw ang birthday niya at umaasa daw ito na magkakaroon siya ng isang engrandi at masayang birthday na agad naman niyang pinaunlakan. Unang-una ay gusto niyang bayaran ang pinsalang dinanas nitong mga nakaraang araw. Pangalawa ay gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Annie kapag nalaman niya na siya ang nagplano ng engranding selebrasyon para kay Trisha. Dahil sa naisip niyang iyon ay muli na naman niyang tinawag si Kian upang pumunta sa opisina niya. Maya-maya pa nga ay dumating na si Kian at pagkapasok pa lamang nito sa loob ay kaagad niya nang hinarap ito. Gusto ko na gawan mo ng isang imbitasyon si Annie para sa birthday party ni Trisha dahil gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya. Sabi ni Lucas rito. Pero sir, sigurado ba kayo? Kunot ang noong tanong ni Kian sa kanya. Oo, mabilis na sagot niya rito. Agad namang lumabas ng opisina ni Lucas si Kian upang gawin ang iniuutos nito. Nang matapos nitong gawin iyon ay agad siyang sumakay sa kotse upang pumunta na sa bahay nila Annie. Ilang sandali pa nga ay tuluyan na siyang nakarating doon. Agad na napakunot ang noo ni Annie nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Ang una niyang naisip ay baka si Lucas na iyon. 1 linggo na eksakto na hindi umuuwi ito at 1 linggo na rin niya itong hindi nakikita. Hindi niya tuloy alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ito ulit. Pero isang bagay ang hindi niya maitatanggi, sobrang namiss niya talaga ito. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay napapikit bago niya tuluyang binuksan ang pinto na may nanginginig na mga kamay. Kaya lang nang makita ni Annie na si Kian ang nasa labas ng kanyang pino ay tila kinurot ang puso niya. Ang akala pa naman niya ay si Lucas na ang dumating ngunit hindi naman pala. Ikaw pala, sabi niya rito at pagkatapos ay napakunot ang noo. Ma'am may ipinapabigay po si Sir sa inyo,
Nakangiting sabi nito at pagkatapos ay mabilis nitong inabot sa kanya ang isang tila invitation yata. Nagsalubong ang mga kilay niya at napatingin kay Kian. Ano ito? Nagtatakang tanong niya rito. Malapit na po ang birthday ni Miss Trisha at nagplano si Sir ng birthday party nito. Gusto niya po na dumalo kayo, sabi nito sa kanya. Kung hindi niya narinig mismo sa bibig ni Kian ang sinabi nito ay halos ayaw niya pang paniwalaan ito. Nagplano ito ng birthday party para kay Trisha. Ganon ba siya talaga kadesperado para patunayan rito kung gaano nito kamahal si Trisha? Bigla na namang kumirat ang puso niya ng mga oras na iyon at pagkatapos ay napakuyom ang mga kamay niya. Napakagatlabi din siya at pilit niyang pinigilan na magpakita ng kahit na anumang emosyon sa harap ni Kian. Pagkaraan ng ilang sandali at bigla niyang nilingan ito na nakatayo pa rin sa kanyang harapan at pagkatapos ay casual siyang nagtanong rito. Panipi. Sa huli ay napahawak na lamang si Kian sa kanyang ulo matapos siyang magpaalam kay Annie na aalis na siya. Agad siyang bumalik sa opisina ni Lucas at nang sabihin niya na wala namang sinabi si Annie ay biglang nagdilim ang mukha nito. Isa pa ay bakas sa mukha nito na hindi ito nasiyahan sa dinala niyang balita. Napakalamig ng aura nito at hindi niya maiwasan na hindi matakot. Nakita niya kung paano humigpit ang hawak ni Lucas sa kanyang ballpen at halos maputol nito iyon. Wala talaga. Wala siyang sinabing iba. Hindi makapaniwalang tanong niya kay Kian. Opo sir, sagot naman niya at pagkatapos ay tumango. Lumabas ka, malamig na utos niya kay Kian at dali-dali naman itong lumabas. Sa ilan pang sandali ay naramdaman niya na parang naubos lahat ng lakas sa buo niyang katawan at lalo lang niyang naramdaman ang kanyang pagod. Wala itong pakialam. Wala talaga itong pakialam sa kanya. Okay lang rito na ipinagplano niya ng isang birthday party si Trisha. Annie, sambit niya sa pangalan nito. Binulong niya ang pangalan nito at tila ba gusto niyang malaman bigla kung sino ang lalaking minahal nito sa loob ng 10 taon. Samantala ng mga oras naman na ay idinala ni Kian ang mga dokumento ng mga resulta ng investigasyon tungkol kay Greg, isa-isa niyang binuklat ang mga pahina ng mga dokumento at tuwing inililipat niya sa susunod na pahina ay tila ba lumalamig ang paligid niya. Pamilya Marasigan. Greg Marasigan. Ito pala ang tagapagmana ng pamilya Marasigan na hindi nagpapakita sa publiko kahit na minsan lang. Ibig sabihin ay hindi lamang ito isang ordinaryong pulis. Napahilot si Lucas sa aniyang mga kilay at pagkatapos ay napabuntong hininga. Muli niyang naalala ang damit na binili ni Annie noong nakaraang linggo at umaasa siya na ibibigay nito sa kanya iyon at talaga namang hinihintay niya. Sabi pa nga niya sa sarili niya na huwag itong mag-alala dahil nasisiguro niya na ibibigay rin ito iyon sa kanya. Ngunit sa paglipas ng araw ay natuklasan niya na mali pala siya. Ang damit na binili ni Annie ay hindi naman para sa kanya, kung hindi naman pala para sa kanya ay kanino nito ibibigay iyon. Dahil rito ay kaagad niyang tinawag si Kian muli. Gusto ko na gumawa ka muli ng isang imbitasyon at ibigay mo sa pamilya Marasigan, utos niya rito. Bigla namang natarante si Kian dahil sa sinabi niya. Pero sir, malapit ba kayo ng pamilyang iyon o ni magkakilala man lang ba kayo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Hindi na mahalaga pa iyon. Basta magpadala ka, utos niya rito. Sige po, magalang na sagot nito sa kanya. Sa bahay ng pamilya Marasigan. Dahil nga ilang araw na simula nang umuwi si Greg sa bahay nila ay naging masigla maging ang hapagkainan. Muling umalangaw-ngaw sa buong kusina ang tawanan. Sa oras ng tanghalian ay napakadami nilang hinandang pagkain sa mesa, nakaupo sa pinakagitna ang ina ni Greg na may nakangiting mukha habang nakatingin sa kanya. Habang sila naman ni Lilian ay parehong nakaupo sa magkabilang gilid. Nang magsimula silang kumain ay bigla na lamang may iniabot ang kanilang kasambahay sa kanyang kapatid. Isa iyong invitation. Nang basahin ito iyon ay nakita niya kaagad na isa iyong birthday invitation galing sa pamilya Montenegro. Montenegro family. Nalilitong tanong niya bigla nang makita kung kanino ito nanggaling. Bakas sa mukha nito ang pagkalito ng mga oras na iyon. Nang marinig din ng kanilang ina ang apelyidong iyon ay bahagya rin itong natigilan. Hindi ko maalala na nag-cruise na ang mga landas namin ng pamilya Montenegro. Bakit bigla-bigla na lamang nila tayong pinadalhan ng imbitasyon? Naguguluhang tanong rin nito. Biglaan nga mami. Pati ako ay nagulat, sabi rin naman ng kanyang kapatid ng mga oras na iyon.
Agad na binuksan ni Lilian ang invitation at nakita niyang birthday party. Agad naman nitong inilapag iyon sa mesa. Sinong miyembro ng pamilya Montenegro? Si Lucas ba? Biglang sabi ni Greg na kanina patahimik na kumakain lang. Ate tingnan ko nga, sabi niya rito kung saan ay agad din naman itong inabot nito ang sobre sa kanya. Dali-dali niyang binuksan ito at ang tanging nakalagay sa imbitasyon ay magdaraos ng isang birthday party ang pamilya Montenegro at nakalagay lamang doon ang oras at lugar na pagdadausan ng birthday party. Kung sino ang magbi-birthday ay walang nakalagay basta ang nakalagay lang ay imbitado ang kanilang buong pamilya. Ang unang lumitaw sa kanyang isip ng mga oras na iyon ay ang mukha ni Annie. Ano? Akala ni Lilian ay mali siya nang narinig. Bakas sa mukha nito na gulat ito dahil sa sinabi niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay tumitig rito. Pupunta ako sa birthday party na ito, ulit niya sa sinabi niya kanina. Salubong ang kilay nitong nakatitig sa kanya. Hindi ba at palagi ka nalang ilag sa mga ganitong klase ng pagtitipon? Pero bakit ngayon ay ikaw pa mismo ang nagpresenta na pupunta? Ano ang dahilan mo? Tanong nito sa kanya. Wala lang. Naiinip lang ako at gusto ko lang masubukan. Sagot niya rito at pagkatapos ay mabilis na nagbikit-balikat. Basta sasama ako sa inyo, sabi niya rito at pagkatapos ay tumayo na mula sa kanyang kinauupuan. Mabilis na lumipas ang mga araw at sa araw na iyon ay birthday na nga ni Trisha. Nakasuot siya ng kulay peach na damit na napakalambot ng tela at napaka-eleganteng tingnan, bagay na bagay rin ito sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon ay nakapikit siya habang nakaharap siya sa salamin habang inaayusan. Nilalagyan na siya ng kolorete sa mukha at ng mga oras na iyon ay punong-puno siya ng kagalakan sa kanyang puso. Nang matapos siyang ayusan ay isinuot na sa kanya ang kwintas at doon na niya iminulat ang kanyang mga mata. Agad niyang tiningnan ang refleksyon niya sa salamin at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Doon naman niya narinig ang tinig ni Kathy mula sa likod niya. Oh my God Ate Trish, napakaganda mo. Paniguradong hindi may aalis ni Kuya Lucas ang mga mata niyang sayo kapag nakita ka niya, sabi nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito ay nahihiya siyang ngumiti. Hindi naman masyado. Napaka-exaggerated naman ang sinabi mo, sabi niya rito pero sa totoo lang ay tuwang-tuwa talaga siya sa loob-loob niya. Hindi kaya, tingnan mo nga ang sarili mo kung gaano ka kaganda. Mukha ka kayang diwata, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Hindi na lamang niya sinagot ito ngunit sa totoo lang bakas naman talaga sa mukha niya ang saya. Nasaan ba siya? Tanong niya rito, tukoy niya kay Lucas. Nandoon siya sa baba. Gusto mo bang tawagin ko siya para sayo? Tanong ni Kathy sa kanya. Napailing naman si Trisha. Hindi na kailangan. Ako na lang mismo ang bababa para hanapin siya. Sagot niya rito. Agad naman itong ngumiti sa kanya ng matamis at pagkatapos ay tumango. Okay ate. Pagkatapos nito ay bigla na lamang hinawakan nito ang kanyang wheelchair at itinulak hanggang sa makarating sila sa bulwagan. Ang buong bulwagan ay napapalamutian ng napakaraming bulaklak at bawat dako ay talaga namang napakaganda ng ayos at ang halimuyak ng mga bulaklak ay kalat na kalat sa buong lugar. Sa pagtingin ni Trisha sa kanyang harapan ay labis-labis na saya ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon at pagkatapos ay hindi niya naiwasang hindi mapangiti ng matamis. At nang makita niya ang likod ni Lucas ay kaagad niyang pinagalaw ang kanyang wheelchair at dali-daling lumapit rito. Lucas. Tawag niya rito. Nang marinig naman ni Lucas ang tawag ni Trisha ay agad siyang lumingon at pagkatapos ay nagpaskil siya ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Handa ka na ba? Tanong ni Lucas sa kanya nang tuluyan itong makalapit sa harap niya. Kumpara kay Trisha ay kalmado lamang si Lucas at hindi man lang yata ito nakaramdaman ng pagkasabik habang nakatingin sa kanya. Isa pa ay nagpalagay siya ng isang mapakagandang make-up sa kanyang mukha at nagsuot ng napakagandang damit ngunit parang hindi man lang ito nagulat nang makita siya. Lucas, pangit ba ako sa damit at ayos ko? Malungkot na tanong ni Trisha rito at parang may iyak na. Ano ka ba, maganda ka syempre, sagot kaagad ni Lucas rito. Kung ganon ay bakit parang hindi ko maramdaman na nagagandahan ka sa akin? Hindi ko man lang makita ang paghanga sa mga mata mo. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Maganda ka ngayon at huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Dagdag pa ni Lucas na sabi sa kanya. Ang sagot ni Lucas na ito ay hindi naging sapat para kay Trisha.
Napakagat siya sa kanyang mga labi at bigla siyang nagpaawa na napatingin kay Lucas. Dahil ba sa nakaupo ako ngayon sa wheelchair na ito at hindi makatayo? At hindi na rin ako makasayaw ngayon. Kaya ba sa tingin mo ay hindi na ako maganda? Tanong nito sa kanya. Walang kinalaman ang kalagayan mo sa mga iyon. Sagot naman ni Lucas rito na sa mga oras na iyon ay salubong na ang kilay habang nakatitig sa kanya. Kung ganon ay hindi na bale na lang, malungkot na sabi nito. Dahil naman sa sinabi nito at napabuntong hininga na lamang si Lucas at naglakad palapit sa kanya. Trisha, gusto mo ba talaga na malaman ang totoo? Ang birthday party na ito ay ang una at huling birthday party na gagawin ko para sa'yo. Sabi niya rito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Trisha nang marinig niya ang sinabi ni Lucas sa kanya. Hindi siya makapaniwalang napatitig rito at halos ayaw niyang maniwala sa kanyang narinig. Lucas, napakalamig ng mga tinig ni Lucas sa kanya ng mga oras na iyon at hindi lang ang titig nito kundi maging ang boses nito. Tumingin sa kanya si Trisha na may mga luha sa kanyang mga mata at umaagos sa kanyang pisngi. Hindi ito nakapagsalita ng ilang minuto at nanatiling nakatitig lamang sa mukha niya. Sa totoo lang ay tinanong ko si Annie tungkol sa singsing at hindi ako naniniwala sa kanya pero, naging dahilan iyon para mag-isip siya ng hindi maganda. Sabi niya rito, siya ang asawa ko, dapat ko siyang binubuhusan ng pagmamahal at dapat ko siyang alagaan pero nabigo akong ibigay ang mga iyon sa kanya. Nabigo akong magpakaasawa sa kanya, dagdag niya pang sabi rito. At ikaw Trisha ay gusto kong malaman mo na oo nangako ako sa iyo noong magpakasal sa iyo pero dahil nga sa ginawa ni Lolo ay hindi ko natupad sa iyo iyon at walang kinalaman sa mga iyon si Annie kaya sana ay huwag mo siyang sisihin. Gusto kong makahanap ka ng taong magmamahal sa iyo, sabi nito Lucas sa kanya. Kung hindi niya narinig mismo sa bibig ni Lucas ang mga salitang iyon ay halos ayaw niyang maniwala. Nang sabihin nito sa kanya at pinanggakuan siya nito na bibigyan siya nito ng engranding birthday party ay tuwang-tuwa siya na halos ikabaliw pa niya dahil ang akala niya sa wakas ay nagbago na ang isip nito at ipapahayag na nito ang relasyon nilang dalawa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang inaakala niyang simula pala ay ang katapusan na pala para sa magandang relasyon nila. Looking forward pa naman siya pero ganito na pala. Hindi ito totoo, sabi niya at halos hindi na niya kayang makapagsalita pa. Sa mga oras na iyon ay pakiramdam niya ay may dumukot sa puso niya at pinagpira-piraso ito. Sobrang nasasaktan siya. Paano nangyari iyon? Ang birthday party pala na iyon ay isang pagpapalaam. Tuwang-tuwa pa naman siya at punong-puno ng expectation na siya na ang pinakamasayang babae sa mundo, pero ng mga oras na iyon ay laking pagkakamali pala niya sa iniisip niya. Ginawa mo itong birthday party na ito hindi para ipagdiwang talaga ang kaarawan ko kundi ang magpaalam sa akin, tama ba ako? Tanong niya rito habang tumutulo ang luha niya. Pakiramdam niya ay para bang sinasakal siya ng mga oras na iyon dahil sa emosyon niya. Agad na tumango si Lucas bilang sagot sa tanong nito. Nagpapaalam man ako sa iyo ngayon ng birthday party na ito ay pagbawi ko sa iyo sa aking mga nagawang mali sa iyo at sana ay maintindihan mo ang desisyon ko. Sabi ni Lucas sa kanya. Oo naman, mahinang sagot ni Trisha rito. Malungkot na napangiti si Trisha ng mga oras na iyon at dahil sa sakit na nararamdaman niya ay halos mahulog siya sa kanyang wheelchair. Nang makita naman ni Lucas na parang babagsak na siya sa lupa ay agad na iniunat ni Lucas ang kanyang kamay para tulungan ito. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo ay pwede kang magpahinga na lang muna. Dahil naman nangako ako sa iyo na magiging maganda ang birthday party mo ay ako na ang bahala rito ngayon, sabi ni Lucas rito. Samantala sa ikalawang palapag naman ng bahay ay nakatingin si Annie sa eksena sa baba. Nakasuot si Trisha ng isang napakagandang damit na tila ba isang prinsesa habang inaalalayan naman siya ni Lucas. Bigla niya tuloy naisip na ang kasal na namagitan sa kanila ni Lucas ay napakalaking pagkakamali lamang. Hindi siya dapat na pumayag na pakasalan si Lucas. Hindi siya dapat naroon. Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na hindi siya pupunta at hindi siya dapat pumunta ngunit sa araw na iyon ay hindi niya rin napigilan ang kanyang sarili at pumunta doon. Ang bulwagan na pagdadausan ng kaarawan ay napapalamutian ng napakaraming bulaklak na may karangyaan sa bawat dako. Halos ilang libong bulaklak ang pinalipad sa hangin na naging palamuto sa buong venue. Halos ang buong paligid ay napuno ng bulaklak at nagmistulang hardin ng mga bulaklak.
Ang ganitong klase ng party ay hindi niya pa naranasan at ni hindi man lang niya natanggap mula kay Lucas. Siya ang asawa nito ngunit ang pagmamahal nito ay nasa ibang babae. Nakaktawang isipin ang bagay na iyon. Ang suot na damit ni Trisha ay ginawa ng isang sikat na designer at napaka-elegante nito sa napakaraming bulaklak at mukha siyang isang prinsesa. Sa totoo lang kapag nakita ito ng iba ay tiyak na may inggit din sila at hindi niya maipagkakaila na naiinggit siya. Hindi lang siya basta naiinggit lang dahil inggit na inggit siya. Ito ay isa sa mga pangarap niya ngunit kahit na isang beses man lang ay hindi pa rin niya natutupad. Bumaba si Annie at unti-unting naglakad papasok ng venue. Nasa isip niya na mas madali siyang susuko kapag nakita niya ang ginagawa ng mga ito gamit ang kanyang dalawang mga mata. Tumangala siya sandali at pagkatapos ay humakbang ngunit ng paghakbang niya ay bigla na lamang siyang natigil dahil tila ba may nabangga siya. Nang tumingin siya sa nayang harapan at handa nang humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya, ngunit naputol ang kanyang sasabihin sana nang makita niya si Trisha sa kanyang harapan. Hindi ko akalaing nandito ka, hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya. Dahil birthday party nga niya iyon at inayos ni Lucas para sa kanya. Inaasahan niya na masasaktan ito dahil sa ginawa ni Lucas at magmumumok sa isang tabi. Hindi niya inaasahan na magkakaroon talaga ito ng lakas ng loob na pumunta doon. Aalis ako kung gusto mo, sabi ni Annie rito. Hindi mo ba alam na birthday party ko ito? Tanong ni Trisha sa kanya at pinagkrus pa ang mga kamay sa dibdib nito habang nakatingin sa kanya. Alam ko, malamig na tugon niya. Kung ganun, alam mo ba kung sino ang nag-organisa ng engranding birthday party na ito para sa akin? Tanong nito sa kanya. Ang aking asawa, malamig na sagot niyang muli rito. Sinadya niyang sabihin iyon at kitang-kita niya kung paan nagbago ang itsura nito at bumakas ang galit sa kanyang mukha. Yes, tama ka. Nag-ubos si Lucas ng oras at lakas niya para ayusin ito para lang sa akin. Isa pa ay napakarami niya ring business partners na inimbitahan para lang dumalo sa birthday party ko, sabi pa nito sa kanya. Ngumiti si Annie rito. Talaga. Nang makita nito ang kanyang pagngiti na punong-puno ng panunuya ay galit na nagtanong ito sa kanya. Bakit ka tumatawa ha? Anong nakakatawa? Tanong nito sa kanya. Trisha, alam mo ba, nagpapanggap kang matalino, pero tingnan mo ilibat mo ang mga mata mo, may kabigan laban na narito. Nandito ba ang mga magulang ni Lucas? Iniisip mo ba na sa pamamagitan ng birthday party na ito para sa iyo ay ipapakilala ka niya sa lahat at hihiwalayan ako pagkatapos ay pakakasalan ka niya? Tanong niya rito na nanunuya. Hindi mo ba natatandaan ang siyambi ko? Kung wala ang pagpayag ko ay walang mangyayaring divorce at walang maghihiwalay. Matigas na sabi niya rito. Kaya kung ako sa iyo ay tigilan mo na ang kakadaldal sa harapan ko dahil wala kang mapapala kahit na minus mo ako. Sabi niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay bigla siyang tinamad at biglang sumama ang kanyang tiyan dahil siguro sa kinain niya kaninang mamantika. Napahawak siya sa kanyang tiyan at nahihirapang naglakad paalis sa harapan ni Trisha para makinig sa kung ano pa ang mga sasabihin nito. Sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang may pares ng mga bisig ang umalalay sa kanya. Dahil sa hindi nga siya comfortable ay hindi na siya tumanggi pa sa umalalay sa kanya. Dahil kailangan niya talagang magpahinga. Salamat, sabi niya sa tumulong sa kanya pero nang magangat siya ng kanyang ulo at tiningnan ito ay bigla siyang natigilan. Ikaw, hindi makapaniwalang tanong niya rito. Gulat na gulat talaga siyang nang makita niya si Greg, hindi niya inaasahan na makikita niya doon. Bakit ka nandito? Hindi makapaniwalang tanong ni Annie rito. Bago siya nito sagutin ay kinuhanan muna siya nito ng maligamgam na tubig kung saan ay dali-dali niya naman itong ininom hanggang sa maubos niya ito at guminhawa naman kahit papano ang pakiramdam niya. Sumama ako sa kapatid ko, sagot nito sa kanya. Nasa bakasyon ako ngayon at eksakto namang wala akong gagawin at dumating ang ate ko kaya sumama na lang ako. Dagdag pang sabi nito sa kanya. Napatango si Annie bigla. Samantala ay nagmamadali namang hinanap ni Trisha si Lucas at nang makita niya ito ay kaagad niya itong nilapitan. Nakita ko si Annie, bungad niya rito. Ano, bakas sa mukha nito ang tuwa nang marinig nito ang sinabi niya. Nandito siya, sigurado ka ba talaga na nakita mo siya? Muling tanong nito sa kanya at pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay niya sa sobrang tuwa. Bigla namang sumimangot si Trisha. Lucas, ano ba, bitawan mo ako. Sinasaktan mo ba talaga ako?
Tanong niya rito. Sa sandaling marinig nito ang pangalan ni Annie ay tila ba nakarinig ito ng isang napakagandang balita. Sa tuwing binabanggit niya noon si Annie ay bakas ang galit sa mukha nito ngunit Nodgen ay ibang-iba ang ekspresyon nito. Nasaan siya? Ituro mo sa akin kung nasaan siya at pupuntahan ko siya, agad na sabi nito sa kanya. Lucas, hindi ba at sinabi mo na sasamahan mo akong magdiwang ng birthday ko? Birthday party ko ito ngayon pagkatapos ay hahanapin mo siya. Nagtatampong sabi niya rito. Kung ayaw mong ituro siya ay ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay kaagad siya nitong tinalikuran. Kaagad niya rin naman itong hinabol at pagkatapos ay sumusukong nagsalita. Dadalhin kita sa kanya, sabi niya nang maabyutan niya ito. Habang nagsasalita siya ay bigla niyang naalala na nakita nga pala niya na inalayan ito ng isang lalaki at nag-usap pa ang mga ito habang nagtatawanan, mukhang malapit ang mga ito sa isa't isa. Nang maisip niya iyon ay biglang pumasok sa isip niya kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Lucas kapag nakita niyang ang eksenang iyon. Biglang umahan ang excitement sa kanyang dibdib. Natitiyak niya na hinad nito magugustuhan iyon. Biglang napakurba ang kanyang labi ng isang ngiting tagumpay. Samantala, pagkatapos naman uminom ni Annie ng maligamgam na tubig ay medyo guminhawa na ang pakiramdam ng tiyan niya. Pero sa kabila nun ay wala na sa isip niya na magtagal pa doon. Kung hindi lang dahil sa pagsakit ng tiyan niya ay baka kanina pa siya umalis. Sa kabila ng tapang na ipinakita niya sa harapan ni Trisha ay siya lamang ang nakakaalam kung paano nanlambot ang puso niya at nasaktan dahil lang sa mga sinabi nito sa kanya. Pinilit lang niya ang sariling maging kalmado sa harapan nito para hindi siya maging katawato sa harap nito. Ayaw niyang isipin nito na sobrang naapektuhan siya sa mga salitang binitawan nito sa kanya. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Baka kung mas nagtagal pa ang pag-uusap nila nito ay baka hindi niya nga napigilan ang sarili niya at mawalan ng kontrol ng tuluyan. Inilibot niyang muli ang kanyang mga mata sa bulwagan kung saan ay talaga namang napakaganda at hanggang sa panaginip ay pinpanagarap niya na maranasan ngunit, inihanda ito ng asawa niya para lang sa ibang babae. Habang nakaupo siya doon ay bigla na lamang niyang naramdaman na tila mga kutsilyo na tumutusok sa kanyang dibdib ang kanyang mga paghinga. Patawarin sana siya ng sarili niya dahil wala siyang lakas ng loob, isa siyang malaking duwag. Natatakot siya. Gusto na niyang umalis doon para hindi na makita pa ang mga susunod na kaganapan dahil baka pumasok ang mga ito sa loob ng bulwagan na magkahawak ang mga kamay at mukhang mahal na mahal ang isa't isa. Natatakot siya na baka mamaya ay magkaroon pa ito ng mensahe kay Trisha na nakakaantig at punong-puno ng pagmamahal sa mga mata at sa napaka-sweet na tono. Lalo lang tuloy siyang natakot na baka hindi niya ito makayanan. Ang tanging naisip niya na pwede lamang niyang magawa ay ang tumakas at umalis sa lugar na iyon. Kailangan na niyang umalis doon bago pa mag-umpisa ang lahat. Agad siyang tumayo mula sa kanyang kinatatayuan at agad-agad na nagpaalam kay Greg at umalis na do. Lingid naman sa kanyang kaalaman ay halos sumunod din ito na umalis sa kanya. Sinundan pala siya nito. Nang dumating naman si Lucas sa bulwagan ay kaagad niyang nakita ang dalawa. Nakita niya ang mga ito na magkasama. Nang makita niya si Greg ay bigla na lamang napakuyom ang kamay niya. Nasisiguro niya na ito nga pangalawang anak ng pamilya Marasigan. Hindi niya talaga inaasahan na ang pamilya Marasigan ay may napakalaking mga ari-arian, ngunit hindi niya inaasahan na ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya ay hindi minana ang mga negosyo ng kanilang pamilya at sa halip ay naging isa itong pulis. Biglang napatitig ang mga mata ni Lucas sa suot-suot nitong coat. Parang pamilyar sa kanya ang coat na iyon. Parang nakita na niya ito sa kung saan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at napaisip kung saan niya nga ba ito nakita. Hanggang sa ilang minutong pagtitig ay doon niya naalala kung saan niya nga ba ito nakita. Ito pala ang suit na binili ni Annie sa mall sa mga bilihan ng damit ng panlalaki. Sa mga nakalipas na araw ay inaabangan niya at naghihintay siya kung kailan niya ito ibibigay sa kanya ang damit na binili nitong iyon. Ngunit wala na pala siyang mahihintay talaga dahil ibinigay na pala nito ang damit sa iba. Sa kanya pala binigay nito. Pagkatapos nitong bumili ng isang napakamahal na damit para sa ibang lalaki ay hindi niya alam kung sadyang napaka-generous lamang ng kanyang asawa o ano. Matalim na tinitigan ni Lucas ang suot nitong suit at halos gusto niyang batasin ito gamit ang kanyang mga mata. Biglang nandilim ang kanyang mukha at napakuyom ang kamay niya nang hindi niya namamalayan.
Dahil sa higpit ng hawak niya sa baso ng alak ay hindi niya inaasahan na mababasag niya ito. Ang mga parte ng nabasag na baso ay nahulog sa sahig at natapon sa kamay niya ang laman ng baso hanggang sa sahig. Sa mga pagkakataong iyon ay hindi niya alam kung red wine ba ang tumutulong kulay pula sa kamay niya o dugo na niya. Lucas, kailangan nating gamutin ang sugat mo, agad na sabi ni Trisha na nasa tabi niya habang nakatanaw sa dalawa. Inabot ni Trisha ang kamay niya at nag-aalalang tiningnan ang mga sugat niya. Ngunit agad na binawi ni Lucas ang kamay niya at malamig na nagsalita. Hindi na kailangan. Samantala, paglabas niya sa bulwagan ay kaagad na sumalubong kay Annie ang panggabing hangin kung saan ay nanuot hanggang sa kaloob-looban niya. Napakalamig ng simoy ng hangin. Napakrus siya ng kanyang mga kamay sa kanyang dibdib dahil sa lamig ng bigla na lamang niyang naramdaman na may inilagay sa kanyang balikat. Nang lumingon siya sa kanyang likod ay agad niyang nakita si Greg. Bakit umalis ka kaagad? Ayaw mo ba munang manatili sa loob? Kunot ang noong tanong niya rito. Wala naman, medyo naiinis lang ako kaya ako lumabas. Halika at ihahatid na kita, sabi nito sa kanya. Napataas naman ang kilay niya dahil sa sinabi nito at napatitig sa mukha nito ng may pagtataka saglit at pagkatapos ay napakurap ang kanyang mahahabang pilikmata. Halos hindi siya makapaniwala. Paano mo na nalaman na uuwi na ako? Ang tanong niya rito. Sa mga oras na iyon ay bigla na lamang may isang sasakyan ang pumaroda sa harapan nila at pagkatapos ay kaagad na bumaba ang driver ng kotse at kaagad na ibinigay kay Greg ang susi. Pagkatapos ay agad na nilingon siya nito. Ayaw mo ba? Tanong nito. Bakit naman ako tatanggi? Ganting tanong niya rito at pagkatapos ay ipinagbukas na siya nito ng pinto kaya agad siyang sumakay sa loob. Gusto na niyang umuwi, ang plano niya sana kanina ay mag-aabang na lang siya ng taxi ngunit ngayon ay dahil kay Greg ay hindi na iyon kailangan pa. Sa kotse, habang lulan silang dalawa nito ay walang umiimik sa kanila pareho at tanging musika lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Isa pa ay masasabi niya na okay lang sa kanya ang temperatura sa loob ng kotse at iyon ang naging dahilan marahil kung bakit bigla na lamang siyang nakaramdam ng antok at hindi niya inaasahan na sa pagpikit ng nayang mga mata ay makakatulog pala siya. Nang magising si Annie ay nakaparada na ang sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Nang mapagtanto niyang nakatulog pala siya ay napahimas na lamang siya sa kanyang ulo dahil sa matinding hiya na naramdaman niya. Pasensya ka na kung pinaghintay kita, sana ay ginaisang mo na lamang ako, sabi niya kay Greg na hiyang-hiya pa rin hanggang sa mga oras na iyon. Ano ka ba, okay lang iyon. Nakita ko kasi na mahimbing ang tulog mo kaya napagpasyahan ko na huwag ka na lang gisingin. Kaagad namang sagot sa kanya nito. Maraming salamat sa paghahatid mo sa akin. Sabi niya at pagkatapos ay muling nilingon ito ng akma na sana siyang bababa. Nga pala, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong ni Annie rito. Sa katunayan, gusto sanang isagot ni Greg na alam na niya ang lahat-lahat tungkol sa pagkatao nito na, isa siyang manugang ng pamilya Montenegro at alam niya rin siya ang asawa ng tagapagmana ng pamilya na si Lucas Montenegro ngunit sa huli ay ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Kapag gusto mong malaman ang isang bagay ay napakaraming paraan. Makahulugang sagot nito sa kanya. Napatango na lamang si Annie nang wala sa oras rito. Napaisip siya na sa dami nga namang pagkukuhanan ng impormasyon tungkol sa isang tao o bagay na gusto mong malaman ay napakarami nga talagang paraan. Pagkababa ng sasakyan ni Annie ay kaagad niyang hinubad ang suot niyang coat at ibinalik ito kay Greg. Ngunit nang iabot niya ito rito ay bigla na lamang siyang napatitig sa coat at nang makita ni Greg na nakatitig siya rito ay kaagad itong nagtanong sa kanya. May problema ba sa coat ko? Wala, mabilisan umiling si Annie at pagkatapos ay nagpaliwanag. Medyo pamilyar lang ang coat na ito dahil bumili rin ako ng coat na ganitong-ganito rin ang kulay at itsura, sabi niya rito. Ibinigay lang sa akin ng kapatid ko ito. Maliban sa uniforme ko ng pulis ay siya ang bumibili ng damit para sa akin, sagot naman nito sa kanya. Malalim na ang gabi ng mga oras na iyon at ang buwan sa langit ay nakabitin na parang disk at ang gabi ay kasing lamig ng yelo. Tumama sa kanilang dalawa ang sinag ng buwan. Halos magkatabi lamang sila ng mga oras na iyon at pagkatapos ay sabay na napatingala sa kalangitan. Napakaganda ng buwan, sambit niya. Kung hindi sana ganun ang nangyari kanina ay baka masabi niya na iyon na ang pinakamagandang gabi sa buhay niya, ngunit kahit na puno ng paghanga ang kanyang mga mata habang nakatingala rito ay hindi siya makaramdaman ng tuwa.
Napuno ng matinding kalungkutan ang puso niya ng mga oras na iyon. Sir Greg, uuwi ka na ba? Tanong ni Annie sa lalaking nasa tabi niya ng mga oras na iyon na nababalot ng liwanag galing sa sinag ng buwan. Inalis nito ang tingin sa buwan at pagkatapos ay tinitigan siya. Hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Tawagin mo na lang ako sa pangalan kong Greg at tanggalin mo na ang Sir. Hindi naman ako nakasuot ng uniforme o kahit pa nakasuot man ako, seryosong sabi nito sa kanya. Kung ganon ay tawagin mo na lang din akong Annie, sabi niya rin naman rito. Okay Annie, mabilis naman na sagot nito sa kanya. Kung wala ka naman palang gagawin ay pwede bang mag-usap na lang muna tayo? Tanong ni Annie rito. Agad naman na tumanggo sa kanya si Greg. Masaya ako na napaganda ng buwan. Bulalas niya kahit na isang kasinungalingan iyon. Sumandal silang dalawa sa kotse. Gusto niyang marinig ang mga kwento nito tungkol sa mga nakakatawang mga nangyayari rito sa paligid nito. Masyadong mapait ang pakiramdam ng puso niya kaya gusto niyang makarinig ng masasayang kwento para kahit na sa ganoong paraan ay guminhawa man lang ang pakiramdam niya. Ilang sandali pa nga ay nagumpisa ng magkwento si Greg ng mga masasayang kwento nito kung saan ay napahawak pa siya sa kanyang tiyan dahil sa pagtawa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtawa ay hindi pa rin may kakaila na hindi pa rin kumalma ang puso niya. Sa gabing iyon ay pilit niyang sinasabi niya sa sarili niya na huwag niyang isipin ang tungkol sa bagay na iyon. Huwag niyang isipin ang tungkol kay Lucas at kay Trisha, pabayaan niya na kung anuman ang mangyayari sa birthday party nit. Ngunit nang huminto siya sa pagtawa ay muli na naman niya itong naisip. Sabihin mo nga sa akin, bakit napakapait ng pag-ibig? Mahinang tanong niya rito habang nakatingala sa kalangitan. Punong-puno rin ng bituin ang kalangitan ng mga oras na iyon. Dahil ba sa first love? Lahat ba ng lalaki ay hindi nakakalimutan ang first love nila? Kung hindi naman pala nila makakalimutan iyon, bakit sila nagpakasal? Bakit sila nag-asawa? Sunod-sunod na tanong niya rito. Pagkatapos nga lang niyang magsalita ay nilingon niya si Greg na may ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang ngiting iyon ay napakalungkot sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Maraming salamat ngayong gabi, sabi niya na hindi na hinintay pa ang sagot nito sa kanya. Medyo napagod ako at gusto ko nang pumasok at magpahinga, sabi niya rito. Sige, tumanggo naman si Greg. Pagkatapos magpaalam ni Annie kay Greg ay naglakad na siya papasok sa kanilang gate.